Ang nakaraan, si Caligorna ay isang goddess na nakalimutan na ng lahat, iyon ay dahil wala na itong tagasunod ngayon. Pero dahil sa pumayag ang ating bida na maging tagasunod siya ni Caligorna, dito ay muling gagana ang kapangyarihan ng Diyos-Diyosa na ito. Kaya lang bago matanggap ni Sean ang kapangyarihan, may isang pagsubok muna itong pagdadaanan. Pagpapatuloy, ang ating bida ay napunta sa daigdig ng mga nilalang na kanyang pinaslang, at ang mga ito ay talagang masasama ang tingin sa ating bida. Sabi ng mga ito kay Sean, sa tingin mo ba talaga ay mapapatay mo kami ng ganun-ganun lang at basta na lang walang mangyayari sa iyo? Ang mga paghihirap mo ngayon ay dahil sa mga ginawa mo sa amin, sabi ng mga ito sa ating bida. Hindi lamang iyon, pati itong kuya ng ating bida na si Ashel na kanyang pinatay ay tuwang-tuwa sa mga sandaling ito na nakita niya si Sean sa lugar na ito. Sabi niya, sinusumpa kita Sean Vert, masaya kami na ang aming hiling ay naging sumpa sa iyong buhay, masayang sabi nito na dumudugo ang kanyang mga mata. Matapos marinig ni Sean ang mga katagang binitawan ng mga nilalang na kanyang pinatay, ay lumitaw si Caligorna, at nagtanong ito, ano sa palagay mo, tama naman ang kanilang mga sinasabi diba? Tanong nito, iyon ay dahil kahit anong kabutihan ang gawin ng ating bida sa mundo ng mga tao, ang mga tao ay tinuturing pa rin siyang masama. Sabi naman ni Sean, gusto mo ba akong makonsensya sa mga nagawa ko? Tanong nito, sabi pa nito, ang mga tinig na narinig mo ay mula sa iyong isipan, ang mga pagkakasala o mga napatay mo ay parte rin ng iyong alaala, sa tingin mo ba kaya mo silang harapin lahat, silang lahat na mga napatay mo? Tanong nito, dito ay biglang hamina ang tinig ng ating bida, at nagsabing, harapin sila. Tanong nito na may bahagyang ngiti sa kanyang bibig. Matapos noon, ay agad niyang inilabas ang kanyang punyal, hinawakan niya ito, at nagsabi, ayaw na ayaw ko ng mga komplikadong buhay, sambit nito. Nang sabihin at gawin iyon ni Sean, agad nanlaki ang mga mata ng isang ito, nagulat sa gagawin ngayon ng ating bida, dahil sabi ni Sean, mas madali pang wasakin sila kaysa ang sagutin ang tanong mo. At ayun na nga, mula sa lugar kung saan naroroon si Sean, agad itong sumulong pa ibaba, at pinagsasalakay niya ang mga dati na niyang pinatay, ang mga nilalang na sinusumpa siya ng mga ito ngayon, walang awa niya itong pinagpapapatay-patay, kahit napatay na ang mga ito. Sabi ni Sean, walang problema kung gusto nila akong sumpain, gawin nila iyon kahit ilang beses o kung kailan nila gusto. Ang kailangan ko lang namang gawin ay ang patayin sila ng paulit-ulit sa lugar na ito, sabi ng ating bida na talagang sukdulan ang galit nitong patayin ang mga masasamang nilalang, dahil para sa kanya, ito ang karapat-dapat na mangyari sa mga nilalang na ito. Kahit itong kanyang kuya na si Ashel, ang gumamit sa kanya noon, at pagkatapos ay pinatay, pumatay rin ng maraming inosenteng buhay ang isang ito, kaya sa mundong ito kung saan siya naruroon ay pinatay na naman siya ng ating bida. Dito sa mundo ng mga patay, kung saan naruroon ang mga masasamang nilalang na napatay ng ating bida ay talagang pinapatay niya ang lahat ng mga naririto uli, at nagsabi, sinusumpa ninyo ako. Walang problema, dahil talagang magiging sumpa ninyo ako sa mundong ito, nakangising sabi nito. Sa lugar naman na ito kung saan naiwan si Hastia, ang batang elf ay alalang-alala sa ating bida, at nakatingin ito sa tubig na maitim na ito na kinahulugan ni Sean at ni Caligorna. Sabi nito, patawad Mr. Sean at dinala kita sa lugar na ito, dahil sa akin delikado ka na tuloy ngayon, anong gagawin ko, patay na ata siya ngayon, pag-aalala nito. Kaya Lane bigla itong natigilan ngayon, dahil biglang may gumalaw sa tubig, at para bang may lalabas na kung ano rito ngayon. At ayun na nga, may itim na nilalang na balot ng itim na tubig ang tumalsik pa itaas, na para bang sinuka siya ng tubig na iyon, na agad namang nagulat ng husto si Hastia sa kanyang nakita. Gulat na gulat ang batang elf na ito sa nilalang na lumabas mula sa itim na tubig. Sino ka? Huwag kang lumapit sa akin, sigaw nito, dahil hindi nga niya makilala ito. Sabi ng boses, huwag kang ang madrama, sabi ng ating bida kay Hastia, na agad namang natigil ang takot at pagluha nito ngayon, dahil nakilala niya ang tinig. Ayun na nga, nang tuluyang tumulo pa ibaba ang itim na likido sa katawan at mukha ni Sean, dito ay nakilala ni Hastia na ito ang ating bida. Anong dahilan bakit bigla mo nalang pinakita sa akin ang mga patay ng mga tao Caligorna? Tanong ni Sean sa Goddess of Death. Habang lumulutang sa itaas, sabi nitong si Caligorna, iyon ay pagsubok ko lang sa iyo.
kailangan kong malaman kung karapat-dapat ka nga ba talagang maging aking tagasunod. Dagdag pa nito, kaya lang pinakita mo sa akin roon ay talagang isang pagkalimot, pagkawasak, tanda na wala kang pakialam sa lahat, at kinalimutan kung sino ka talaga. Napakatagal na ring panahon bago uli ako makakita ng tao na katulad mo, masayang sabi nito. Ibibigay ko sa iyo ang aking kapangyarihan tagapagmana ng Black Fog, masayang sabi nito, lalo pat pasok sa panlasa ng nilalang na ito ang kaugalian ng ating bida. Sa kabilang banda naman, sa ruins na ito, dito ay makikita na pupangas-pangas itong si Rick, hingal na hingal, dahil nagmamadali itong tumakas sa lugar kung saan niya dinala ang pangkat ng prinsesa. Walang hiyakala ko katapusan ko na Ron, sino mag-akala na kakalabanin ng mga batang iyon ang mga halimaw roon ng walang takot, napakatapang rin ng mga kababaihang iyon. Sabi pa nito, mabuti na rin iyon, tiyak na matatagalan sila na tapusin ang mga halimaw roon, sapat na iyon para kay Master, sabi nito na tapos na ang kanyang misyon. Dahil doon, gamaan na ang pakiramdam nito, uuwi na raw siya at mag-aantay sa ating bida, habang umiinom ng malamig na beer. Kaya lang napahinto ito, dahil may nasagi ang kanyang paa sa kanyang paglalakad, at dito ay may isang bangkay ng tao ang nakahandusay sa sahig ngayon. Dito ay agad niyang nakilala kung sino ang mga patay na nasa paligid, kaya agad nanlamig ang katawan nito sa takot, at pagtataka kung anong nangyari sa mga ito. Sabi nito, ito ang mga mersenaryo na nag-aantay roon sa tavern, anong nangyari sa kanila? Bakit sila naririto ngayon? Pagtataka nito, at talagang kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito. At biglang natigil ito sa kanyang iniisip dahil may isang matalim liwanag ang papunta ngayon sa kanya, na pag hindi niya ito naiwasan ay tiyak patay rin siya. Ayun na nga, hindi lamang pala iyon nag-iisa, kundi sunod-sunod na mga pag-atake ang lumipad patungo sa kanya, mabuti na lamang ay mabilis ang reflexes nito at nagawa niyang yumuko at mailagan, inay ko po, sabi nito. Ang mga lumipad na pag-atake ay mga balahibo na nagtataglay ng liwanag na kapangyarihan, ito ay mula kay Hertrea, takang-taka naman ang matandang ito sa kanyang nakita, ano iyon, mga balahibo, bakit naman ganun kalakas iyon, pagtataka nito, at bakit balahibo? Dito ay agad na napalingon si Rick sa mga nilalang na naglalaban, dito ay mahigpit na naglalaban ngayon si Sir Ika at si Hertrea. Dito ay agad na nakilala ni Rick kung sino ang isang ito. Alam niya na ito ang guro na kasama ng mga bata na sinamahan niya, bakit raw ganito ang itsura nito, mukhang masamang nilalang raw. Itong isang ito naman na may pakpak ng isang anghel, ang itsura ay mukhang mabuti, pero ang mga ginagawa at puso nito ay talagang sa kasamaan, ay gulong-gulong ngayon, sabi nito, hindi ko maintindihan, bakit ako natatalo ngayon, tanong nito na. Hirap siyang talunin ng isang tao na tulad ni Sir Ika. Sabi pa ni Hertrea, ito ay isang malaking kahihiyan sa isang tulad kong nilalang, sabi naman ni Sir Ika, talagang nakakaawa ka rin sabi ng guro. Sabi pa ni Sir Ika, ito na ang pinakapangit na itsura na nakita ko sa iyo ngayon, manahimik ka, galit na sagot naman ng nilalang na ito, na talagang sobra-sobra na ang pagkainsulto niya sa isang tao. Sabi pa ng isang ito, habang mas lumalakas ang iyong kapangyarihan mas lalo itong nawawala ng kwenta, ang lugar na ito ay isang pag-ikot ng kadiliman, hindi tatagos ang liwanag mo rito. Ikaw ay walang kwenta at tanging pagkain lamang ng kadiliman, sabi ni Sir Ika, iyon ay dahil rin sa buff ng lugar na ito mula kay Caligorna, kaya ang isang ito ay talagang nawawala ng silbi sa lugar na ito. Dito ay seryoso na ang isang ito na tapusin si Hertrea, sabi nito, hindi na kailangang patagilan pa ang laban na ito, kaya tapusin na natin na nakahanda na ito sa panapos niyang pag-atake. Ganon ang balak nitong si Sir Ika, para hindi na magawa ni Hertrea na guluhin pa ang ating bida, kaya lang dito ay nabigla ito sa nangyari na ginawa ng kanyang kalaban. Ayun na nga, kahit mas pinahina ang kapangyarihan ni Hertrea sa lugar na ito, nagagawa pa rin niyang pumalag ngayon at gumawa ng mga nakamamamatay na pag-atake kay Sir Ika. Dito ay galit na talaga itong si Hertrea, sabi nito, huwag mo akong maliliitan tao, kayang-kaya kitang tirisin ng buhay, sabi nito. Kaya lang talagang hindi niya magawang mapatay si Sir Ika, dahil malapalos ang babaeng guro, napakabilis, nahirap siya ngayong sabayan ang bilis ni Sir Ika. Ayun na nga, ang pakpak nitong si Hertrea ay puro tama na ng mga punyal ni Sir Ika, kaya takang-taka ito, paano raw napunta si Sir Ika sa kanyang blind spot. Sabi nito, Fog Blossom, Blumang,
tawag nito sa kanyang pamamaraan na gagamitin niya para tapusin na itong si Heartreya. Talagang wala nang balak pang buhayin ni Sir Ika ang kanyang kalaban ngayon, dahil sa oras na mapatay niya si Heartreya, wala nang asungot pa kay Sean. At biglang sumabog ng napakalakas ang pakpak nitong si Heartreya, bagay na nagpasigarito ng napakalakas, dahil ramdam niya ang pinsala at sakit na ginawa ni Sir Ika sa kanya. Walang hiya ka, papatayin kita, hayop ka, galit na sabi nito, kaya lang hindi naman niya magawang mapatay si Sir Ika sa lugar na ito. Hindi pa doon natatapos ang mga pag-atake nitong si Sir Ika, dahil matapos ng pagsabog na iyon, agad na naman itong sumugod, at sinipa nito si Heartreya, talagang combo ni Kalimo na ang dinadanas nito ngayon. Sa tindi ng sipa na iyon ni Sir Ika ay parang isang missile na lumipad ito ng napakatulan at sa pagtama nito sa pader ay talagang parang isang bomba ang sumabog sa lakas ng impact nito. Imposible ito, hindi ito pwedeng mangyari, sabi niya na ngayon ay napabuga na ito ng dugo, at hindi matanggap na kinakawawa siya ng isang tao, na sa mga katulad nila ay tinuturing nilang mga langgam o mga insekto lang ang mga tao, pero mukhang ito pala ang papatay sa kanya ngayon. Hindi, paano ako tatalunan ng isang tao, sila ay mahihina, sabi ni Heartreya, na ngayon ay madaling-madali na itong si Sir Ika na sumugod pa para patayin na talaga ang kanyang kalaban. Fog Sword, Russian Fog Storm, tawag ni Sir Ika sa Unlimited Slash, o walang humpay na pag-atake na kanyang pinakawalan ngayon, na talagang parang giniling na ni Sir Ika ang katawan ng isang ito sa dami ng mga pag-atake o mga paghiwa ang ginawa nito ngayon, na napasigaw na ito sa sobrang sakit at paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Dito ay talagang masama na ang tama ng katawan nito, at alam niya na mamamatay siya sa oras na magpatuloy pa ito, kaya isa lang ang nasa isipan nito ngayon, sabi niya, kailangan kong makaalis rito ngayon, hindi ako pwedeng mamatay, sabi nito, na pagtakas na lang ang alam nitong gawin ngayon. Dahil doon, agad itong tumawag ng kanyang pamamaraan, Angel Descents, tawag niya sa kanyang pamamaraan, at isang matinding liwanag ang kumawala mula sa katawan ni Heartreya ngayon, sa tindi ng liwanag ay halos hindi na makita ang kanyang anyo, at para bang naging isang ibon ito, bagay naman na nagpahinto rito kay Sir Ika sa kanyang ginagawa. Sabi naman nitong si Sir Ika, anong balak nito, balak mo bang wasakin ang lahat ng mga bagay na naririto ngayon sa lugar na ito? Tanong nito dahil hindi niya maunawaan ang ginagawa ni Heartreya. Mula sa itaas, biglang bumulusok pa ibaba ang matinding liwanag, na para bang may kung anong nilalang ngayon ang lilito sa lugar na ito na makakalaban ni Sir Ika, o baka nagpalit anyo si Heartreya ngayon. Dito ay napalayo ng bahagya itong si Sir Ika sa tindi ng ginawa ni Heartreya, pero nakaantabay pa rin ang pakiramdam nito sa pwedeng mangyari, para maging handa sa lahat ng oras. Kaya lang nang suriin ni Sir Ika ang paligid, kita ang pagsisisi nito, sabi niya, kainis, naging pabaya ako, hindi ko inaasahan na sisirain niya ang lugar na ito, sabi nito sa sarili, mukhang tinakasan nga siya ni Heartreya. Ayun na nga, mayroong malaking butas sa itaas ngayon, isang lagusan kung saan dumaan si Heartreya para makatakas, ito ang kinaiinis ni Sir Ika, dahil talagang may sadamo ang masamang nilalang na iyon, ilang beses nang nakakatakas sa kamatayan. Sabi nito, hindi kita hahayaang makatakas, sambit nito, kaya lang bigla siyang natigilan, at napalingon sa kanyang gilid. Ayun naman pala, may kung anong nilalang na parang zombie ngayon ang hinawakan nitong si Sir Ika, na para bang pinipigilan niya ito na huwag habulin si Heartreya. Kaya lang sa inis nitong si Sir Ika, agad niyang itinarak ang kanyang punyal sa ulo ng zombie na ito, dahilan para agad ring matapos ang buhay ng nilalang na ito. Dito ay asiwang-asiwa ang isang ito, sabi niya, nagtataka ako kung asa na ang mga sundalo ng kaharian, ginawa pala niyang puppet ang lahat pati ang mga mersenaryo, sabi nito. Kaya lang isa pa sa nagpatihil kay Sir Ika ay itong si Rick, na humihingi ngayon ng tulong, dahil nilala pa siya ngayon ng mga parang zombie na ito. Anong nangyari sa mga ito? Patay na sila kanina, pero bakit biglang tumayo? Ikaw dyan, hindi mo ba ako nakikilala? Ako yung kasama mo kanina, baka naman, sabi nito. Agad namang nakilala ni Sir Ika na ang kinakagat ngayon ng mga zombie ay walang iba kundi ang guide na si Rick na tumulong sa kanila. Nagtataka ito kung ano raw ginawa nito sa kanyang mga estudyante. Dito ay sumisigaw na ito sa takot, at humihingi ng tulong, wow talagang hindi mo ako tutulungan matapos ko kayong tulungan mo ako rito,
huwag ka lang manood, parang awa muna, sigaw nito. Tunay kayang makakatakas ng buhay si Herzreya, o magagawa ni Sir Ika na tapusin ito, at ano naman kayang kapangyarihan ang makukuha ni Sean mula kay Caligorna. Abangan!